Magandang araw. Halina, at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ikalawang bahagi ng partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor, ang mga revolusyonaryong katutubo, sa pakikibaka ng bayan. Ang pag-aalsa o paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Tulad ng ginawa ni Lapu-Lapu noong 1521, ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapatan ng dahas ang hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Magkakaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglulunsad ng rebelyon. Sumuroy Revolt. Sumiklab ang Sumuroy Revolt noong 1649 sa pamumuno ni Agustin Sumuroy kasama ng ilan sa kanyang mga kababayan na waray, sa palapag Northern Samar. Ang kanilang pangunahing dahilan sa pag-aaklas ay ang pangmamalabis ng mga Espanyol sa kanilang sapilitang paggawa sa polo y servicios. Ang kautusan ukol sa polo ay nagsasaad na ang mga manggagawa na mula sa Maynila, ay hindi ipadadala sa mga malalayong lugar sa kanilang pagtatrabaho sa polo, subalit ang mga waray ay ipinadala at ipinatapon naman sa malalayong lugar tulad ng Cavite, na siyang nagbunsod ng kanilang pag-aaklas laban sa mga mananakop. Matapos mapatay ang isang pari sa palapag, mabilis na kumalat ang pag-aaklas na inilunsad ni Sumuroy at nakarating hanggang sa Mindanao, Bicol, at sa Visayas, lalo at higit sa lugar ng Cebu, Masbate, Camiguin, Zamboanga, Albay, at Camarines. Isang gobyernong rebelyon ang kanilang itinatag sa kabundukan ng Samar. Subalit si Sumuroy ay nahuli noong Hunyo taong 1650 na siyang naging dahilan upang humina ang kanilang hukbo. Ipinagpatuloy ng kanyang pinagkakatiwalaang kasama na si David Dula ang pakikipaglaban, subalit nang siya ay malubhang masugatan sa kanilang pakikidigma, ay nahuli siya at binitay din sa palapag kasama ng kanyang mga general. Maniago Pampanga Revolt. Ang Maniago Revolt ay nalunsad sa Pampanga noong 1660. Sa panahong ito ay labis na pinagnasahan ng mga Espanyol na mananakop ang Pampanga, sa kadahilan ng mayaman ang bayan ng Pampanga lalo at higit ng kanilang relihiyon. Bukod dito, ang mga mamamayan ng Pampanga ay pinatawan ng mas mataas na tributo, sa pilitang paggawa kahit sa malalayong lugar, at ang pagkamkim sa kanilang mga pananim na palay. Karamihan sa kanila ay pinagtrabaho sa loob ng 8 buwan na higit sa mga napagkasundoan, at hindi rin binayaran ang kanilang paggawa. Hindi naglaon, inilunsad nila ang kanilang revolusyon laban sa mga pagmamalabis sa kanila ng mga Espanyol. Ang Maniago Revolt ay naging simula ng mas malawak, mas malaki, at mas madugong digmaan laban sa mga Kastila sa Pangasinan. Andres Malong ng Malong Revolt. Si Andres Malong ay isang maestro de campo ng Binalatongan, na ngayon ay kilala bilang lungsod ng San Carlos sa Pangasinan, noong 1660. Siya ang tumulong sa mga Espanyol, nang ang mga dayuhan ay magtatag ng pamahalaan sa Pangasinan. Sa mga Espanyol niya natutuhang maging malupit at gumamit ng dahas. Napagtanto ni Malong na mag-aklas laban sa mga Espanyol, dahil sa kanyang mga naging kaalaman sa mga gawain ng Espanyol. Napigil lamang ito dahil naunang mag-aklas si Francisco Maniago sa Pampanga. At nang mabigo si Maniago, sinimulan ni Malong ang kanyang planong mag-aklas laban sa mga dayuhan. Nagsimula siya sa barangay Malungway at nabigo. Ang kabiguang ito ay hindi naging hadlang sa kanyang pangarap. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga balak hanggang sa matagumpay niyang masakop ang buong Pangasinan, at idineklara ni Malong na siya ang hari ng Pangasinan. Almazen Revolt.
Kasunod ng Malong Revolt ay ang Ilocos Revolt na pinamunuan ni Don Pedro Almazan, isang mayamang namumuno sa bayan ng San Nicolas, Lawag, Ilocos Norte. Ang mga sulat na ipinadala ni Don Andres Malong, ang hari ng Pangasinan na nagsasaad ng pagkatalo ng mga Espanyol sa kanilang lugar sa kanilang revolusyon ang nagpalakas ng loob ng mga kapwa nila Pilipino sa mga karatig bayan, at kabilang dito sina Don Pedro Almazan. Lumakas ang suportang tinanggap ng mga pag-aaklas na ito at nagbunsod sa mga sumunod pang mga pag-aaklas. Pinangunahan ni Almazan ang rebelyon sa Ilocos, at tinawag siya bilang hari ng Ilocos at kanyang anak naman ay tinuran bilang prinsipe ng Ilocos. Subalit matapos ang digmaan ng mga Kastila sa mga Briton ay kanilang nadakip naman sina Almazan na siyang naging dahilan ng kanyang pagkakabitay. Panay Revolt. Ang Panay Revolt ay kinilala rin bilang Tapar Revolt sapagkat si Tapar ang namuno sa pag-aaklas na ito sanhi ng di pagkakaunawaan sa relihiyon. Mula sa isang isla sa Panay si Tapar, at nais niyang magtayo ng sarili niyang relihiyon sa isla na hindi naman kailanman pinayagan ng mga Espanyol. Napatay si Tapar kasama ng kanyang mga tagasunod sa isang madugong sagupaan sa Patrador na pag-atake ng mga kawal ng Espanya kasama ng mga kawal na Pilipino. Zambal Revolt. Isang pangkat ng mga pinuno, dato ng Zambales ang tumangging magpasakop ba't kilalanin ang pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas kung kaya't sila ay naglunsad ng digmaan sa mga ito. Dagling nagpadala ng mga hukbo ang mga kinatawan ng Espanya sa Pilipinas. Humigit kumulang na 6,000 kawal ang hukbong ipinadala upang hindi na mapaigting pa ang bilang at dami ng mga nag-aaklas. Matapos ang 2 taon na paglalabanan, tuluyang nasakop ng mga Espanyol ang buong bayan, at sila ay tuluyan ang napailalim sa pamamahala ng mga Espanyol. Ang lahat ng nakabahagi sa pagrerebelyon ay pawang pinatawan ng parusang kamatayan. Agrarian Revolt of 1745. Ang Agrarian Revolt ay nagtagal mula 1745 hanggang 1746. Kabilang sa mga bayan na ito ay nagmula sa Batangas, Laguna, Cavite, at sa Bulacan na pawang bahagi ng 8 sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas. Ang pinakaunang naglunsad at nagsimula nito ay ang bayan ng Lian sa Nasugbo, Batangas. Ang mga tubong Batangas na tunay na nagmamay-ari ng mga lupain ay kinamkam ng mga praile at ng iba pang mga Espanyol na namuno sa kanilang bayan. Pinilit nila ang mga ito na ibalik sa kanila ang kanilang mga lupain at ari-arian subalit giniit ng mga praile na ito ay hindi sa kanila, sa kadahilan ng wala silang mga titulo at ito ay marapat lamang na maging kabayaran nila sa kanilang pamamalagi at pamumuno sa lugar. Ito ang nagbunsod upang magrebelyon ang mga taga-Batangas na siyang naging dahilan upang ang mga ito ay sunugin maging ang mga parokya ng mga paring praile. Pinaimbestigahan ang pangyayari ng mga Kastilang namumuno, kung saan ipinag-utos na ibalik ng mga prailes sa mga Pilipino ang kanilang mga ari-arian. Subalit nagawang baliktaran ng mga praile ang naunang kautusan, kung kaya't ibinalik na kahit anong pagmamay-ari sa mga Pilipino. Francisco Dagohoy Rebellion. Noong 1744 sa Bohol, pinamunuan ni Dagohoy ang isang rebelyon na bunsod rin ng hindi pagkakasundo sa relihiyon. Matapos mapatay ang kanyang kapatid, ay hindi ito pinayagan na basbasan ng paring praile sa kanilang bayan. Bito ang naging dahilan ng pagsisimula ni Dagohoy ng revolusyon. Ito ang naging pinakamatagal na revolusyon na nasaksihan at kinabilangan ng mga Pilipino kahit patay na ang nagpasimula nito na nagtagal ng 85 na taon. 20 gobernador general ang hindi nagapi ang revolusyong ito na nakapagpatayo ng isang malayang revolusyonaryong gobyerno ng mga Boholano.
Nagpadala ng 2,200 na kawal si Ricafort sa Bohol na nag-api rin naman ni Dagohoy at ng kanyang mga tauhan. Muling nagpadala ng sundalo si Ricafort noong 1828 at 1829, at tulad ng nauna ay hindi naging matagumpay ang mga ito. Namatay si Dagohoy, 2 taon bago pa man matapos ang kanilang rebelyon, na siya namang naging dahilan ng pagtatapos ng rebolusyon. Mahigit 19,000 sa mga tauhan ni Dagohoy na nabuhay at nadakip ay pinalaya at pinabayaang mamuhay sa ilang bayan ng Bohol. Diego Silang. Noong siya ay bata pa, nagtrabaho siya bilang katulong ng mga kura paroko ng Vigan. Doon siya naging mahusay magsalita ng wikang Kastila. Siya ay pinadala ng pari bilang mensahero. Siya ang tagadala ng sulat mula sa Vigan papuntang Maynila sa pamamagitan ng bangka. Sa isa sa kanyang paglalakbay, ang kanyang bangka ay inatake ng mga katutubong Zambal sa baybayin ng Zambales. Ang ilang sakay ay nalunod at pinatay ng mga katutubo. Si Diego naman ay nakaligtas ngunit naging bihag. Siya ay pinalaya sa pamamagitan ng ransom na pinadala ng mga misyonerong rekoleksyonista. Nang nasa Maynila si Diego at naghihintay sa galyon, nakita niya maraming mga atakeng barko ang mga Ingles sa Maynila de Bay. Noong ika-24 ng Setyembre taong 1762, inatake ng hukbong Ingles ang Maynila. Nasakop ang Maynila noong Oktubre taong 1762. Ang pagsakop ay kabilang sa 7 taon na digmaan. Napansin ni Diego na humihina ang hukbong Kastila at dito niya naisip ang mamuno ng kilusang revolusyonaryo sa Hilagang Luzon. Lumakas ang puwersa nito. Nagtatag siya ng sariling kampo sa isang mataas na bundok kung saan matatanaw ang kabuuan ng lalawigan ng Vigan. Ito ay kilala bilang Bundok ng Silang. Si Diego Silang ay isang mahusay na pinuno at disiplinadong militar. Upang magkaroon ng pondong panestos, siya ay nanghingi ng tulong sa mga mayayaman at mahihirap na tao, depende na rin sa kakayahan ng mga ito. Habang abala ang mga Kastila sa pagkuha muli ng Maynila, iniutos ng pamahalaan na sumuko si Silang ngunit hindi iyon natupad. Hindi sumuko si Silang at sinubukan pang makipagsanib puwersa sa mga Ingles. Sumulat siya ng liham sa pamahalaang Ingles sa pamumuno ni Lieutenant General Dawson Drake. Dito niya kinilala ang pagsakop ng Maynila. Binigay niya ang kanyang pagsuporta kapalit ng pagkilala sa kanya bilang Sarhento Mayor at Alcalde Mayor ng Ilocos. Hiningi rin niya ang pagkilala sa pagtalaga ng mga opisyales sa Ilocos. Sa ilalim ng pamumuno ni Diego Silang, binigyan niya ng pagkakataong mamuno ang kapwa Pilipino. Lahat ng mga tinanggal na Kastilang opisyal ay pinalitan niya ng mga karapat-dapat na Ilocanong sibil at opisyal militar na naaayon din naman sa kagustuhan ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga makatarungang batas ay ipinahayag sa iba't ibang bayan. Nagpatawag ang mga opisyales ng Espanya sa Maynila sa pamumuno ni Simon de Anda at nag-alok ng pabuya kung sino man ang papatay kay Diego Silang. Noong ika-28 ng Mayo taong 1763, binisita ni Miguel Vicos at Pedro Becbec, mga kaibigan ni Diego, sa kanyang kuta sa Casa Real sa Vigan. Tinaksil nila si Diego nang binaril nila ito kapalit ng pabuya. Sa edad na 32, si Diego Silang ay binawian ng buhay dahil sa kanyang husay sa pamumuno. Siya ay tinaguriang liberator ng Ilocos. Tinuloy ng kanyang asawang si Gabriela ang laban. Juan de la Cruz o Palaris. Si de la Cruz ay anak ng isang kabesa de barangay at kabilang sa Principalya sa Binalatungan. Naulila siya noong bata pa.
Nang makatapos ng pag-aaral, siya ay nagtungo sa Maynila, at doon nagtrabaho kay Francisco Enriquez de Villacorta, na isang opisyal ng pamahalaang Espanyol. Nagsimulang magprotesta ang mga taga-Binalatungan sa mga pang-aabuso ng kanilang mga gobernador. Nais ng mga pinuno ng mga bayan sa Binalatungan na mapatalsik ang kanilang gobernador, at itigil ng pamahalaang Espanyol ang pagkolekta ng buwis, dahil ang kanilang isla ay nasa ilalim ng mga Briton. Hindi pumayag ang gobernador ng Espanya na si General Simon de Anda sa nais ng mga taga-Binalatungan, at noong 1762, nagsimula ang aklasan laban sa pamahalaang Espanyol, at ang pangalang Palaris ay nakilala bilang pinuno ng mga revolusyonaryo. Disyembre, lahat ng opisyal ng pamahalaang Espanyol ay lumiban na sa Pangasinan, maliban sa mga paring Dominico, dahil sa panganib na kanilang kinakaharap. Ang pamahalaang Espanyol ay nakipag-alyansa sa mga Briton, na kasalukuyang nakikipaglaban kay Diego Silang, sa lalawigan ng Ilocos sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Noong ika-1 ng Marso taong 1763 nakaharap ng grupo ni De la Cruz si Alfonso de Arayat at kanyang mga kawal sa Ilog Agno. Napilitang umurong sa laban ng grupo ni Arayat matapos malagasan ng maraming kawal. Napunta muli sa mga Pilipino ang Ilog Agno, at kilala ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng Pilipinas bilang Battle of Agno River of 1763. At sa kasagsagan ng aklasan upang mapalaya ang Pangasinan, si De la Cruz ay may mahigit 10,000 na kawal na patuloy na nakikipag-usap kay Silang upang mapabilis at maging mas epektibo ang kanilang laban sa mga Espanyol. Nang lagdaan ang kasunduan sa Paris noong 1763, natapos na rin ang 7 taon na digmaan noong ika-10 ng Pebrero taong 1763. Noong Setyembre taong 1763, nakarating na ang balita sa Pangasinan na formal nang nilagdaan ang kasunduan. Nagsimulang sumuko ang ilang kawal ni De la Cruz at bumalik sa kanilang mga pamilya upang makaiwas sa mga sundalong Espanyol. Disyembre taong 1763, nagsimulang lusubin ng mga kawal ng Espanyol ang bayan na Mabalitek, na malapit sa Ilog Agno na nasa pagitan ng Binalatungan at Bayambang. Nabigo ang mga kawal ni De la Cruz na ipagtanggol ang lugar na ito. Sumunod na nakuha ang bayan ng Binalatungan, at sa San Jacinto, Pangasinan, nahuli ng mga Espanyol ang ilang matatapat na kawal ni De la Cruz. Marso taong 1764, halos lahat ng lugar sa Pangasinan ay nasa kamay na ng mga Espanyol. Piniling manatili ni De la Cruz sa Pangasinan kasama ng kanyang matatapat na kawal. Dahil sa tumitinding takot sa mga Espanyol, napilitang ituro ng kanyang kapatid na si Simeona kay Agustin Matias na isang gobernadorcillo ng Binalatungan kung saan nagtatago ang kanyang kapatid. Ika-15 ng Enero taong 1765 si De la Cruz ay dinala sa Kapitolyo ng Lingayen para litisin. Habang nasa loob ng piitan, inamin niyang siya ang pinuno ng aklasan laban sa mga Espanyol. At noong ika-26 ng Pebrero taong 1765 si De la Cruz ay binawian ng buhay sa pamamagitan ng pagbitay. Basi Revolt. Ang Basi Revolt ay kilala rin sa tawag na Ambaristo Revolt, na naganap noong Setyembre 16 hanggang 18, 1807. Pinamunuan ito ni Pedro Mateo at Sala Rogo Ambaristo na sinasabing iisang tao rin lamang, dahil sa na rin sa malabis na pamamalakad ng mga Espanyol sa bayan ng Pidag, Ilocos Norte. Ito ay naiiba sa ibang mga revolusyon dahil ito ay umiikot sa kanilang basi o alak na nagmula sa tubo na siya namang ginagawa at produkto ng lugar. Noong 1786, ipinagbawal ng mga Kastila ang paggawa at pagbebenta ng basi. Napilitan ng mga mamamayan na bumili sa mga tindahan.
Dahil dito ay inilunsad ang isang revolusyon sa mga Espanyol noong ika-16 ng Setyembre taong 1807 na nagtatagal ng ilang linggo sa bawat pagtatagpo na nakakaabot din sa mga karatig na bayan. Tuluyang nagapi ng mga Espanyol ang mga revolusyonaryo noong ika-28 ng Setyembre taong 1807 na nagdulot ng maraming pagkamatay ng maraming Pilipino na kasapi sa revolusyon, at maging ng mga kawal na Pilipino na kasama ng mga Kastila. Hermano Pule Revolt. Isa sa pinakakilala na revolusyong lansad ng relihiyon ay ang Pule Revolt na naganap noong Hunyo taong 1840 na nagtagal hanggang Nobyembre taong 1841. Ito ay pinangunahan ni Apolinario de la Cruz na kilala rin sa tawag na Hermano Pule. Itinatag niya ang sarili niyang relihiyon na tinatawag na Confraternity of Saint Joseph sa Lucban, Quezon, Laguna, at maging sa Maynila. Dahil dito ay laging nagpapadala ng mga kawal na Espanyol upang supilan ang binuong samahan ni De la Cruz na siya namang nagtulak sa kanila upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at pamilya sa mga pananakit at paglusob ng mga Espanyol sa kanilang lugar. Maraming madugong labanan ang sunod-sunod na naganap sa pagitan ng samahan at ng mga Espanyol. Ang pinakahuli nilang pakikidigma sa mga ito ay noong Oktubre taong 1841 sa bundok San Cristobal malapit sa bundok Banahaw. Natalo ang pangkat ni De la Cruz at siya ay binitay noong ika-4 ng Nobyembre taong 1841 sa Tayabas, Quezon. Cavite Mutiny. Ang Cavite Mutiny noong 1872 ay binuo ng mga kawal na Pilipino ng Fort San Felipe ng Spanish Arsenal sa Cavite. Ito ay naganap noong ika-20 ng Enero taong 1872. Mahigit sa 200 sundalong Espanyol kasama ng iba pang mga manggagawa ang nadamay dito, na hindi agad mapaniwalaan ng mga Espanyol at ilang Pilipino dahil ang mga nag-aklas ay pawang mga kawal din. Ang kanilang pag-aaklas na nagbunsod dahil sa pagkakabitay ng 3 paring Pilipino, ang Gomburza. Bagaman nagtagumpay sila sa umpisa, ay hindi rin ito nagtagal nang sila ay mahuli rin ng ipinadalang mga kawal na Kastila at sila ay binitay. Maraming dahilan na nagbunsod ng revolusyon sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Espanyol. Dahil sa pagmamalabis na naranasan ng mga katutubo sa kamay ng mga dayuhan, maraming Pilipino ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa kanilang mga ipinaglalaban para sa kasarinlan ng bayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.